ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama na nasa langit. Ang Father's Day po, espesyal yan para sa marami. Espesyal yan para sa mga tatay, pero espesyal din yan para sa mga nanay. Kasi ito yung pagkakataon para ipakita yung pagpapasalamat sa mga tatay, di ba? Ito yung pagkakataon na kahit hindi laging lumalabas sa bibig ng mga tao, na salamat tatay, salamat papa, salamat daddy. Ito yung pagkakataon na sa magitan ng kilos, pinapakita nila yung pagpapasalamat. Kaya po nag-effort ang ating simbahan sa pangunguna ng wise at ng mga nanay dito. Yung mga singing bee ata tawag sa inyo, nanay, no? Mga nanay, diba? Singing bee. Nag-effort na pagluto ng pagkain para sa ating lahat, diba? Pero pag tinignan nyo mabuti, medyo komplikado rin naman ang Father's Day. Alam niyo po kung bakit? May mga lumaki kasi rito na walang tatay. O nandito lang si Auntie Maret. Sabihin nun siya, lumaki siya na walang tatay. Ano pa? May tatay nga, pero lumaki naman na sinasaktan ng mga tatay nila. Meron ba dito nun? Yung nakaranas ng pananakit sa tatay? Meron ba? Yung iba naman, hindi nga nakaranas ng physical na pananakit sa mga tatay nila, nakaranas naman ng verbal abuse sa mga tatay nila. Yung iba naman, nakaranas ng absentee father. Umalis yung tatay. Anong dahilan? Minsan, dahil kailangan magtrabaho ng gusto. Minsan naman, dahil pinili nung tatay nila na mapasakabilang bahay. May sariling anak. Yung anak niya, hindi niya naasikaso. Pero yung anak ng kanyang kinakasama, ang kanyang inaasikaso. Kaya yung Father's Day, pag tinignan mo mabuti, bittersweet no? Masaya, pag alam mo may mabubuting tatay sa paligid, malungkot kapag naaalala mo na yung tatay mo ay hindi kabutihan. Ang tanong, ang tatay niya po ba saan yan? Sino dito yung masasabing napakabait ng tatay ko? Taas nga kamay, napakabait ng tatay ko. Yan. Sino yung masasabing, okay lang, hindi naman ako masyadong kinawawa. Normal lang siya, nagtatrabaho siya lagi, ganyan. Tatay lang siya. Sino, meron ba nun? Sino dito yung magsasabing, kung pwede lang na wag maalala, hindi ko alalahanin ng tatay ko. Meron ba nun? Wala. Ano, mabait ng tatay ng tao rito? Ayan. Sa mamagitan po ng salita ng Diyos, ipinahayag niya ang sarili niya bilang Ama. Hindi niya ba naiisip, bakit ang patawag ng Diyos Ama? Pagka ba tinawag natin siyang Diyos ko po? Diyos ko. Kasalanan hindi. Hindi. Bakit? Diyos siya Di ba? Pag sinabi niya na pag tinawag mo siya na kaibigan ko si Lord, kasalanan hindi. Hindi! Bakit hindi kasalanan tawagin kaibigan si Lord? Kaibigan natin siya. Pag tinawag mo siyang Panginoon, kasalanan hindi. Hindi pa rin. Bakit? Panginoon siya Sa lahat ng yan, pwede mo siyang i-address. Pero ano yung pinili na ipapatawag sa kanya? Ama. Bakit kaya? Alam niyo po, sa pagpatawag sa kanya na tatay o na ama, pinapakita dyan yung grasya ng Diyos sa atin. Yung awa at habag niya sa kanyang mga anak. Pinapakita niya dyan na anumang oras pwede kang lumapit sa akin. Hindi kita patanggihan, hindi kita papabayaan. Kaya nga po ngayong mga araw na to, para mabigyan natin ng magandang parangal yung mga tatay, daanan muna natin kung paano ba yung pagiging tatay ng Diyos. Magka-idea tayo. Ganyan pala yung tatay. At ano nga naman yung purpose ng mga tatay natin dito sa lupa. Okay? Luke 15:11-24, yung ating main verse. Babasahin ko po, Luke 15:11-24. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagdi ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupang yon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya
ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sumalubong, niyakap at hinilikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ngay nagdiwang. Matthew 6:9, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Noong tinuturuan ng Diyos na manalangin ang mga disipulo, ang patawag ng Ama doon, malinaw na malinaw, Ama. Ama. Gustong maintindihan ng Diyos na hindi siya nandirito para mamuno lang, para maging ruler lang. Nandito siya para magkaroon ng personal na relasyon sa ating lahat. Ang matinong Ama, ganon. Talagang kilala niya at kilala siya ng mga anak niya. Pagka yung alam niya na wala namang trabaho, wala rin namang gagawin sa simbahan, sinong kasama niyan? Ang kanyang pamilya. Napakapalad ng mga taong ganun ang tatay. Papapasana all ka na lang talaga kasi halos walang ganun. Meron ho ba kayong ganung klase ng tatay? Kung wala, ang tanong sa inyo, ang mga mister niyo po ba iniyaya niyo sa simbahan? Ako na nagsasabi sa inyo, hindi kayang gawin ng magulong mundo na maging maayos yung magulong buhay ng taong nasa kanya. Isa lang ang paraan para umayos yan. Dalin mo sa Panginoon. Kung hindi mo dadalin sa Diyos yung asawa mo, kahit pukpukin mo pa yan ng martilyo pagtulog, hindi yan titino. Walang ganon. Ang kultura po ay umiiral, pag tinawag na kultura, yung araw-araw na pumumuhay na hindi niya inaakala na yun pala yun. Yun ang isang description ng culture. Kasi, ako mismo, hindi ko alam na ganito pala yung ginagawa ko. Na pag inintindi ko from afar, para akong natrap doon sa mundo ng mga masisipag na pastor, kaya ako tinawag yung term na masipag kasi may mga tamad na pastor, na araw-araw ang ginagawa, nag-share ng gospel. Di ba? Natrap ako sa mundong yon kung tutuusin, pero magandang pagkatrap yon. Kaya tuloy, araw-araw, may nagyayaya sa akin. Kahit makaramdam ako ng pagod o naman. Pag sila naman ang nakaramdam ng paghihina, sila naman yung hinahata ko, yayayain ko para araw-araw ko makalabas. Trap kami sa cycle na ganun, ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. At napakasarap matrap sa ganung cycle. Kasi makikita mo rin yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Etong mga to ngayon, yung mga tatay na wala kay Kristo, trap sila sa cycle na akala nila para maging mabuting tatay ka, una sa lahat, marami kang barkada, pangalawa, mahilig ka uminom. Akala nila ang lalaki ay ganun. Akala nila, ang tamang lalaki, pagka si Mrs. may sinasabi sa'yo, kukontrahin mo yun. Tuloy, hanggat kaya kukontra. Akala nila. At hindi lang namamalaya na nandun sila sa ganung mundo. Yun ang ginagawa ng kaibigan nila, ng kumpare nila, ng kapatid nila, ng siguro nakita rin nila sa ibang mga naunang mga tatay sa kanila. Ang resulta, hindi sila makawala sa ganung klase ng mundo. Paano mo sila ngayon aalisin dun? Bilang nanay, yayain mo sila papasok sa simbahan. Kasi pagdating dito sa simbahan, ibang impluwensya dito. Yayayain natin yung mga yan na gumawa ng mabuti. Sa totoo lang, kung may kakasa sa inyo, araw-arawin ko talaga kayo. Sasama ko kayo sa mga activities ko. Araw-araw sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagmamahal sa Panginoon. Sa pag-intindi sa pamilya. Ganon ang tamang lalaki. Ganon ang tamang tatay. Ang trabaho ng tatay, yayain ang pamilya niya sa pagkakakilala at paglakad sa Diyos. Ginagawa ba yan ng mga tatay ninyo? Ay, si Uncle nung buhay, grabe. Naalala ko po si Uncle, Auntie. Grabe yun. Nung buhay talaga yun. Naririnig ko at nakikita ko mismo. Nakikita ko ng aktual at naririnig ko yung aktual. Pag sinasabihan niya lahat, kinakausap niya lahat para magsimba. Di ba? Isipin niyo yung isang bata galing sa eskwelahan, papasok sa bahay. Kailangan ba niya mag-set ng appointment para makausap ang tatay niya? Hindi. Di ba?
Pwede siyang lumapit doon anytime para sabihin, pa, ganito yung naranasan ko. Magiging masaya yung tatay niya na nandun, makikinig. Actually, yan ang nga hinihintay ng mga tatay. Pag naintindihan niyo ng gusto. Ang tatay, tuwang-tuwa yan pagka nagkikwento ang anak niya sa kanya. Tama po ba, Elder? Pagka nagkwento, lumapit yung anak mo sa inyo, tapos nagkwento nung nararanasan niya, yung update sa buhay niya, ang sarap-sarap sa pakiramdam nun para sa mga tatay. Yung hindi mo naman kinamusta, pero nagsabi sa'yo nung nararanasan niya, o na-experience niya, kahit saan man yan, napakasarap nun para sa isang tatay. Pagka naintindihan mo na ang Diyos ay Ama, dyan mo rin maintindihan na ganun ka pala dapat kalapit sa Kanya. Hindi na yung hahanap ka pa ng magandang timing para lang manalangin. Pero anytime kung kakausapin mo siya, nandyan siya para makinig sa'yo. Ganun ang ama, di ba? Ganun ang tatay. Ang matinong tatay, pag nadapa yung anak ko umiyak, sumigaw yan, tumawag ng tatay, kahit may ginagawa pa yan, mapupunta yung atensyon niya dun sa umiiyak na anak. Ganun yung tatay natin sa langit. Kapag may naranasan tayong ano man, umiyak tayo, nagsabi tayo sa kanya, yung atensyon niya, pupunta sa atin, handa siyang pakinggan tayo. Kaya tatay, kaya ano yung dapat ng mga sinasabi natin sa ating tatay? Yung mga kasiyahan natin, yung mga takot, yung mga struggle, yung mga pagsubok sa buhay, yung mga pangarap. Sinasama natin yan, sinasabi natin yan sa tatay natin sa lupa, higit sa lahat sa tatay natin sa langit. Kung tatawagin natin siyang Diyos, ang madedevelop, relihiyon eh. Kasi bawat relihiyon may kanya-kanyang Diyos. Pero kung tatawagin natin siyang Ama, ang ibig sabihin ang gusto niya ma-develop ay relasyon. Gusto niyang magkaroon tayo ng malalim na relasyon at mabuting relasyon sa Kanya. Kapag ba tumanda ka na, yung tatay mo wala nang silbi para sa'yo, matanda ka na eh, tatay ka na rin eh. Meron pa rin, di ba? Kailangan mo pa rin siya. Ganon din yung Ama natin sa langit. Alam niyo kung bakit gustong-gusto niya tayo nakikita, nakakasama? Kasi kayo yung masterpiece niya. Ganyan na nararamdaman ng mga tatay. Nung lumabas yung anak ng tatay, lalo na lumalaki, nagsisimula na lumalaki, pag natitingnan niya yung anak niya, nasasabi niya dun sa anak niya, ang gwapo talaga ng anak ko. Kaya ang ganda talaga ng anak ko. Yung matitinong tatay ha, hindi ka makakakita ng matinong tatay na sasabihin, ang pangit naman ng anak na to. Alam niyo kung bakit? Kamukha niya yun eh. Pag sinabi niya pangit yung, sabi niya pangit yung sarili niya. Kaya halos lahat ng pagkakataon, pag nakita niya yung anak niya dahil sa pagmamahal, ramdam na ramdam niya ng totoong-totoo sa puso niya, mahal na mahal kita anak. Marami pang tatay, hindi sinasabi sa bibig yan eh. Di ba? Pero mararamdaman mo pag lumapit ka sa kanya, mahal na mahal talaga ako ng tatay ko. Bakit mahal na mahal tayo ng Diyos? Psalm 139:14, pinupuri ka o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawa mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Lahat ng ginawa ng Diyos, kahangahangang tunay. Kasama tayo dun. Masterpiece tayo ng Diyos. Para siyang picture na gusto mo laging titigan. Gusto niyo makita ko ano yung profile, yung ano ko, screensaver ko sa cellphone. Ayan. Kita ba? Kita. Ayan. Ang napakaganda kong asawa, di ba? Nakaupo siya, nakatayo siya sa isang gilid. Pinicturean ko siya. Pag tingin ko dun sa picture, napakaganda talaga ng asawa ko. Napagano na lang talaga ako eh. Hindi na ako nakapagsabi ng iba pa. Sabi ko, Lord, binless mo talaga ako ng napakagandang asawa. Hindi kailangan mag-makeup. Hindi siya nagbe-makeup. Hindi, yun nga, minsan hindi rin naliligo. Hindi naman daw mag-makeup, ba't maliligo pa, di ba? Hindi rin naliligo. Hindi rin nag-aayos. Pero napakaganda pa rin, di ba? Napakaganda kong asawa. Napakaganda ko pong asawa na ilang taong nag-model. Kaya po, nung pag-uwi namin sa Kalamba ng isang araw, tinatanong siya ng mga tao na nakasalubog namin, ay, nandito ka. Kaya sila, nag-model ka pa ba? Hindi na po kaya. Simula na nagkaanak na, sa aking trabaho, ganyan. Pero naalala lagi ng mga tao yung kagandahan ng aking napakagandang misis. Ganon din yung Diyos sa atin. Ako, makita ko yung asawa ko ng bagong gising, sinasabi ko agad na ang paganda talaga ng misis ko, no? Hindi kailangan kahit bagong gising, gulo-gulo yung buhok. Pero ang ganda-ganda pa rin. Yung Diyos nga lang, nakatingin yun sa'yo. Ano man ang gawin mo, ano man ang ikilos mo, magagandahan at magagandahan siya sa'yo, basta't yung dugo ni Kristo yung nakapatong sa'yo. Masterpiece ka ng Diyos. Alam nyo, bilang magandang nilalang sa harap ng Diyos, ang number 1 na ginagawa ng kalaban para masira yung gano'n nating pananaw, kinukumpara tayo. Yan yung sandata niya eh. Na, mas maganda si ganito sa'yo, mas magaling si ganito sa'yo, mas matalino si ganito sa'yo. Ako, lagi ko sinasabi, walang ibang mas tatalino sa akin kundi si Jose Rizal. Joke lang. Hindi ko sinasabi sobrang talino ni Jose Rizal.
Lagi ko sinasabi yung mga ganyang bagay, wala akong dapat patunayan. Wala akong dapat patunayan. Bakit? Sa mata ng Diyos, napakaganda kong nilalang. Gwapong-gwapo sa akin si Lord. Kahit bagong gising, kahit kabababa lang ng gubat, pag nakita niyo itsura ko, kabababa ko lang ng bundok, naku po. Pero yung Diyos nakatingin doon. Kahit na plastado nakakapamigay ng lugaw. Pagod na sa Bible study at ano man, ang Diyos nakatingin pa rin sa akin at sinasabi niya, ang ganda-ganda talaga nitong anak ko to, napakagandang lalaki nito ba naman? Tapos yung demonyo pilit siya sinasabi, wala kang kwenta, wala kang silbi. Ang tanong, kanino ka makikinig? Sa boses ng tatay mo? O sa boses ng nangaaway sa eskwelahan nung nag-aaral ka pa? Kanino? Sa boses ng iyong ama. At ano sinasabi ng tatay mo? Napakaganda mo. Napakabait mo. Pag naiintindihan natin, na dinisenyo ka ng Diyos para maging napakaganda at naiintindihan mo lubos yun, kakalimutan mo yung mga insecurities mo sa buhay. Titigilan mo yung pag-compare. Si Hiraya, minsan lalapit sa akin, pipindutin gano'n yung ilong ko. Tatanungin sa akin, ba't bilog? Tatay, ba't bilog? Sabi nga nila, dito nagsisinungaling ang bata. Tapos titingin siya sa nanay niya. Yung nanay niya, titingnan yung ilong. Pointy yung sa'yo, nanay, ha? Sabihin ko, anak, huwag kang mag-alala. Pointy pa yung sa'yo ngayon kasi maliit ka. Pag singtanda na tayo, bibilog din yan. Hindi na, wala ka na. Hindi na para tablang ka pa ng insecurities, di ba? Kasi ginawa ang napakaganda ng Diyos. Masterpiece ka ng Panginoon. Titigilan mo na yung pananaw sa mga negatibong bagay. Sa mga negatibong bagay na dumarating sa buhay mo na tuloy-tuloy lagi. Na sinasabi ng kapitbahay mo, oy, si ganito, nakabili na siya ng ganito, ganyan. Ikaw wala pa rin, kaya mangutang ka na sa Bombay. Para pa 20-20 lang araw-araw sa loob ng 10 taon, mababayaran na yung binayaran mo stand pan. You have direct access to the Father dahil Ama siya. Kaya nating lumapit sa Kanya anytime. Hindi mo kailangan dumaan pa sa mga pastor, sa mga elder, o sa mga banal na tao. Hebrews 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makaptan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa panahon ng pangangailangan, kanino dapat unang lumalapit? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Direkta ang access natin sa Kanya. Pwedeng busy ka sa buhay mo. Pwede rin naman na isipin mo na wala na akong oras na manalangin. Pero ang reality niyan, yung Diyos, nagpapaka-busy naman sa'yo. Busy siyang matyagan ka, paglaanan ka ng atensyon, ahayin ka pabalik sa Kanya, sa mas malalim na relasyon sa Kanya, sa pagpapatuloy sa Kanya. Dapat lahat pinapanalangin natin sa Diyos. Panalangin mo yung anak mo, panalangin mo yung kapitbahay mo, panalangin mo lahat. Panalangin mo yung manok nyo. Ngayon, sinasama na namin sa panalangin yung manok. May manok na kasi kami. Lahat, sama mo sa panalangin. Gusto ni Lord yan. Ipanalangin mo sa Kanya yung mga bagay-bagay. Pag nakaramdam ka ng saya, ipanalangin at pagpasalamat mo sa Kanya. Pag may nararanasan ka na hindi masyado maganda, ipanalangin mo pa rin sa Kanya. Nandyan siya palagi para gumabay at tumulong sa'yo. Sipin nyo na lang yung tatay na laging nandyan. Ganun ang Ama natin sa langit. Ito pa, yung grasya ng Diyos, mas makapangyarihan kaysa sa kayang gawin ng tao. Matthew 3:17, at isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Matthew 3:17. Maraming mga tao ang pinipilit na maging katanggap-tanggap sila sa lipunan. Hindi ko alam kung inabot niyo yung sikat dati, hindi naman na siya sikat ngayon. Si Paris Hilton, pag napanood niyo yung interview sa kanya ngayon, yung boses niya, ibang-iba doon sa dati niyang boses. Yung pananalita niya, ibang-iba doon sa pananalita niya dati. Lahat daw yun, ginawa lang niya. Gawa-gawa lang yun dati. Yung ngayon, yung totoong siya. Na medyo malaking konti yung boses. Tapos hindi din siya susungak-sungak na tao, pero magaling pala siyang negosyante. Kasi tayo, bilang tao, madalas, pinipilit natin yung sarili natin para maging kamukha ng gusto ng mga taong maging sino man tayo. So, ng mga tao na maging ganito ka, o sige, ganyan na rin lang ako. Mapalagay lang yung loob ninyo sa akin. Pinipilit natin. Akala tuloy natin naging Kristiyano na tayo
Pag nag-perform tayo ng mabuti, saka tayo lalong mamahalin ng Diyos. Ito ang realidad ng buhay dyan. Mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Nag-perform ka man o hindi, mahal na mahal ka ng Diyos. Minsan na nagiging kulang sa loob ng mga simbahan, kaya hindi nagpa-perform ng mga tao, ay utos. Na minsan, may mga simbahan ka makikita, maraming members, pero hindi kumikilos yung mga members. Kasi hindi binibigyan ng assignment. Walang assignment, di ba? Eh then, may mga simbahan naman, bigay ka ng assignment, wala namang di ba? Pero yun yung isang mga dahilan minsan kung bakit di kumikilos. Ang performance mo, hindi nagiging basihan ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Graduation ng mga bata. 2 oras, 3 oras yung ceremony. Yung top 1, lahat ng award nasa kanya. Nakasabit sa kanya. Palagay niyo masaya tatay nun? Nag-graduate yung anak niya na lahat ng award nasa kanya. Masaya, di ba? Ang tanong, yung mga tatay ba nag-graduate yung anak ng time na yun, di ba masaya rin? Ang sagot, masaya rin. Ganon yung Diyos sa atin. Yung grasya ng Diyos, pag sinabing unmerited favor, yan kasi lagi natin naririnig pag sinabing grace of God, unmerited favor, hindi yan na-explain yung katotohanan ng grasya ng Diyos. Ang katotohanan ng grasya ng Diyos ganito. Mahal kita, maging sino ka man, maging ano ka man, mahal kita. At pilit kong gagawa ng paraan para mapalapit ka sa akin ng husto. Ganon ang grasya ng Diyos. Ganon siya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pilit niyang ginagawa ang lahat ng magagawa para mailapit niya tayo sa Kanya. Kaya po yung effort namin ganon na lang. Diba? Minsan magpipreach ka sa kalsada o naman, di mo alam, may nakikinig ba? Wala. Pero pag naalala mo lagi, ganon ang Diyos sa'yo eh. Ganon ang Diyos sa'yo. Paulit-ulit niya akong tinatawag. Makikinig ka ba o hindi? Makikinig ka ba o hindi? Tatawagin kitang paulit-ulit hanggang makinig ka. At oras na makinig ka, nandito ako. Dito ako, tatay mo ako. Ganon din siya sa inyo. Ganon din kami. Yung ginagawa nila, elder. Sa totoo lang, grabe effort niyan si Elder Abe. Yung Wise. Si Ninang Jessie rin, po. Pero yun nga, lalo na si elder kasi nga naka-fraud si elder dito. Hirap yan yung nakatira ka dyan, kasi may masabi lang sa'yo hindi maganda yung isa niyan, pwede ikalat sa lahat, tas yun ang tingin na sa'yo ng community. Kasi nung time na dumating sila rito, bagong salta lang sila di ho ba? Bagong salta lang siya. So binabalanse niya yun, kung may mga makikinig ba o wala sa kanya, may masamain ba siya o hindi. Napakahirap nun. Grace is greater than performance. Tandaan niyo yan. Hindi nakabase, Hindi nakabase sa effort na binibigay mo kung mahal ka ng Diyos o hindi. Basta mahal na mahal ka niya. Yun. Mahal na mahal ka ng Diyos. Halimbawa, nagkasala ka ngayong oras na to, ngayong araw na to, nabawasan ba pagmamahal ng Diyos sa'yo? Pag sinabing grace, unmerited favor, ang ibig sabihin nun, mahal ka pa rin niya. Mahal ka pa rin niya. Yaman din lamang nauunawaan natin na ganun palang pag-ibig ng Diyos. Ang tanong, hindi ba kayo handang mag-effort din para ipakita at iparamdam sa lahat yung pagmamahal ng Diyos sa kanila? Di ba? Pag umikot kami rito, nagpunta kami, nagbaba kami ng lugaw. Hindi man lang ba pwedeng yung ibang lugaw iwan namin sa inyo para makatulong sa pag-ikot, madala sa mga bahay-bahay? Yung gospel tracts na inadala namin, pinapamigay namin sa lahat. Di ba po pwedeng tulungan nyo kami sa pamimigay nun sa mga kakilala at kaibigan ninyo? Willing kaming i-provide yung lahat ng ipoprovide. Ang gagawin lang, mag-iimbita sa simbahan. Sobrang thankful ako sa akin, Auntie Nora. Salamat po. Si Mars, yan, grabe effort yan. Para patuloy na magyaya ng mga makakasama natin dito. Kung tutuusin, pag binilang niyo yung nayaya ni Mars mga 3 months ago, ganyan. Grabe, more than double ng church eh. Hindi, ginagawa niyo yun ng libre. Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Si Ate Chira naman, grabe din naman effort ni Ate Chira. Kung napapansin niyo rin, At syempre, si Kuya Robin na si Ate Inday. Yung paglilinis nila, nila. Lahat naman nag-e-effort. Pero yun nga po, kung iintindihin natin mabuti ang grasya ng Diyos, yung totoong kahulugan ng grasya ng Diyos. Alam niyo yung resulta nito, pag naintindihan niyo yung grasya ng Diyos, wala yung pressure sa'yo na mag-perform. Kasi kung ang tatay mo dito sa lupa, favorite niya yung kapatid mo na matataas ang grade sa school. Itong tatay mo sa langit, kahit mabababa grade mo, mahal ka pa rin niya, kagaya na pagmamahal niya sa kapatid mo na mataas ang grade sa school. The Father runs to His children. Tumatakbo ang Diyos papalapit sa atin. Sinusuyo niya tayo. Luke 15:20, at siya'y nagpasalamat, umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at sinalikan. Ganyan ang Diyos sa atin. Yung binigay namin sa inyo ng mga yan, at yung iba pa, hindi yan para suyuin kayo
na magpatuloy. Pero ang purpose niyan ay maiparamdam ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kasi sure kami na mahal kayo ng Panginoon. Alam niyo yung gustong-gusto ng Diyos na ginagawa? Pag basag na yung tao, sa kanya papasukan yun, gagawin niyang buo uli yung buhay nun. Yan ang gustong-gusto niya. Kaya huwag kayong matakot na magyaya ng mga kasama natin dito. Kasi yan ang gusto ni Lord. Yung wasak na buhay, yan ang expertise niya. Yung para talagang wala nang kinabukasan, expertise niya yan. Kaya niyang gumawa ng paraan. At yan yung hinahanap niya. Tandaan niyo, yung awa at habag ng Diyos ay mas malaki lagi kaysa sa mga pagkakamali na nagawa ninyo sa buhay. Wala yan. Ano man yung nagawa mong mali? Ano man yung nagawa mong hindi maganda? Kaya anong gagawin? Iwasan na yung pagtakbo papalayo sa Diyos. Kung pwede, takbo rin kayo papalapit sa Diyos. Lumalapit siya sa iyo, takbo ka rin papalapit sa Kanya. Saluhin mo yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Hindi kasi masukat yung biyaya at pagpapala na yan kung nagpapasakot ka sa Kanya. Ito na ngayon yung pagpaparangal sa ating mga ama nandito sa lupa. Exodus 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayo'y mabubuhay ka ng matatag sa lupaing binibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Tandaan niyo to. Walang perpektong tatay dito sa lupa. Lahat ng tatay may naging kahinaan, posibleng may pinagsisihan, at pwedeng may nagawang hindi kagandahan, iba-iba lang degree. Yung iba sobrang laki, yung iba minor na minor lang. Pero lahat yan meron. Pero, kinakasangkapan pa rin ng Diyos ang mga tatay para mag-provide, para magprotekta, para gumabay, at magturo sa atin. Alam niyo yung nagsasakripisyo para may maipasok na pagkain sa pamilya, mas madalas tatay kaysa sa nanay. Pero sa ibang pagkakataon, parehas, nanay at tatay. Kaya alam niyo po yung pagbibigay ng parangal at pagrespeto sa mga tatay ay pagpaparangal at pagrespeto rin sa ating Ama na nasa langit, sa ating Panginoon. Maraming tatay ang naunang bumangon bago pa bumangon ang ibang membro ng pamilya. Kahit kailangan niya mas maagang bumangon dahil doon sa mga pasanin niya na hindi nakikita ng kanyang pamilya. Maraming mga tatay ang hininto na ang pangangarap sa sarili. Sino na lang ang ginagawa niya ng pangarap ngayon? Ang kanyang mahal na mga anak. Nagsisikap siya hindi na para sa sarili niya. Nagsisikap siya para matupad yung magandang kinabukasan ng mga bata. Maraming tatay ang maririnig mo salitang, hindi bali na, okay lang ako, basta't maganda yung kalagayan ninyo. Maraming mga tatay ang nag-i-express ng pagmamahal, hindi sa magitan ng salita, pero sa pagsasakripisyo para sa pamilya. Alam niyo po, ito yung pagkakataon, Father's Day ngayon, para pasalamatan yung mga tatay sa buhay ninyo. Balikan nyo sa isip nyo yung sakripisyong ginawa nila. Kung buhay pa ang tatay nyo, maganda. Makakausap nyo siya, masasabi niya sa kanya, tatay, salamat. Naging positive o negative experience yung naranasan ko sa iyo sa ibang mga pagkakataon. Pero salamat. Kasangkapan ka pa rin ng Diyos para maintindihan ko yung pagka-perpekto niya. Pagka-mabuting ama niya. Ganyan pala yung tatay. Pasalamatan ninyo ang Diyos kung patayin ng tatay niyo dahil binigyan niya kayo ng tatay dito sa lupa. Psalm 28 verse 5, ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. Ang Diyos pa rin yung perfect father natin. Dahil yung mga perfect na father, perfect na tatay dito, hindi pa rin nakaabot sa standard ng Diyos. Ulitin ko, yung iba pinagpala sa pagkakaroon ng tatay na mapagmahal. Sa mga tatay na pag walang trabaho, walang activities sa simbahan, nasaan? Nasa pamilya. Yung iba, nakaranas ng mga tatay na hindi sila inalagaan, iniwan, sinasaktan sila. Pero isang bagay yung totoo. Ano man yung tatay mo rito sa lupa, walang mas gagaling doon sa tatay natin sa langit. Tandaan nyo pumapalpak ang mga tatay dito sa mundo, tao kasi yan, napapagod yan, nagkakamali. At minsan nadi-disappoint kayo sa tatay ninyo. Kaya kanino tayo dapat titingin? Sa perfectong tatay nating lahat. Yung ama natin na nasa langit. So pag-celebrate natin ng Father's Day, pasalamatan natin ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin bilang ating ama. Ang ating mga ama rin ay binigay niya sa atin para maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos na yun. Higit sa lahat ng mga bagay, sambahin natin ating Diyos. Siya yung ama na hindi tayo iiwan, hindi tayo nalilimutan, hindi titigil sa pagmamahal sa atin. Siya yung Diyos na patuloy tayong sinusuyo na manumbalik sa Kanya. Siya rin yung Diyos na inaalay ang Kanyang nag-iisang pinakamamahal na anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano man nararamdaman mo ngayon, lalo na nung naalala mo ang tatay mo? Masakit ba pag naalala mo hindi kanya mahal? Wala siyang pakialam sa'yo? Masakit ba pag naalala mo pinagpalit niya kayo sa ibang pamilya? O masaya pag naalala niyo napakabait ng tatay mo? Hanggat kaya niya, kahit gaano ka busy sa trabaho, hanggat kaya niya,
Pag kinailangan mo siya, pipilitin niyang maarating. How I wish to have a father like that. Pero yung Diyos po natin laging bukas ang kamay. Handang yakapin tayong lahat bilang mga anak niya. Purihin po ang Panginoon. Yan po yung message natin ngayong araw na to, Father's Day. Talagang iniklihan namin, sinadya yan. Para po, 8 oras pa tayo magsipag. Kainan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po.